base ho sa ating nakikita, ito ho talagang si John Vic Remulla ang ipangtatapat ng Marcos administration dito kay VP Sara sa 2028 presidential election. Alam ko naman ho mga kababayan na hindi nyo susuportahan yung mamahanayan sa 2028 dahil ngayon pa lang talagang ika nga kumbinsido na ang sambayan ng Pilipino na dapat makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Nakita nyo naman ho kung gaano kalaking perwisyo ang idinulot ng pagluklok nitong si Marcos Jr. bilang presidente sa ating bansa. Sa tingin nyo ho ba mga kababayan, itong pag-usapan natin sa comment section, sa tingin nyo ho ba makakapalag itong si John Vic Remulla dito kay VP Sara sa 2028 presidential election? I-comment nyo na ho yan sa baba. Pero tayo tatanungin dito dandil na ho yan. Ika nga noong kaibigan natin, ano na yan, nakaguhit na o nakatadhana na kay VP Sara ang pagiging presidente sa 2028. Wala nang kung sino man ang makakapigil dyan. Siguro kung mangyayari na gawan ng masama itong si VP Sara, kaya laging sinasabi nung kaibigan natin na yon, lagi niya daw sinasabihan si VP Sara na mag-ingat siya dahil yun lang ang makakapigil sa pag-upo niya sa 2028 bilang presidente. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, tayo ho natuwa sa pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa mga litanya na yan itong si John Vic Remulla. Meron ho tayong nabasang comment na kung saan talagang hinihikayat pa ho niya yung mga kababayan nating nagko-comment dyan sa mga post na yan about dito kay John Vic. Para dito kay Risa Hontiveros, dito kay Rafi Tulfo, dito kay John Vic Remulla, dito kay Vico Soto, yung mga talagang gusto ho nilang makapwesto sa 2028. Sige lang, takbo lang daw ho kayo para pakainin kayo ng alikabok nitong si VP Sara sa 2028. Ito na ho mga kababayan, meron ho tayong napapaisip tayo kung ano nang nangyari dito kay Franz Castro, 'di ba? Hindi na siya congressman. Hindi pa ba na-desisyonan yung yung apilan niya diyan sa doon sa conviction sa kanya diyan sa Court of Appeals. Hindi pa ba tapos 'yon? Excited na ho kasi tayo na makulong yan si Franz Castro. Heto ho ang banat nitong si VP Sara dito kay Franz. Game. Yung sa conviction ni Franz Castro na ACT party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. She is guilty and convicted of child abuse. She is guilty and convicted of child abuse. Yun naman pala bakit hindi pa ikulong yung Franz Castro na yan. Paminsan-minsan nakikita pa rin natin pakalat-kalat yan sa sa news feeds natin Yung Franz Castro yan, dapat makulong na ho yan. At para naman din sa Court of Appeals, desisyonan nyo na ho yung apilan ng alin na yan para, lang ho yan, sa bagay, desisyonan niya ng Court of Appeals o hihintayin ho niya ang pag-upo ni VP Sara. Yung mga makakaliwa na yan, yung mga, mga panggulo na yan sa bansa natin, yung sila Marcos, yung mga Remulla na yan, na lang ho talaga sila, kumbaga konting panahon na lang, na ho nila ito. Ito na yung kanilang pang-apat na huling Merry Christmas. Kung sakaling hindi pa ho sila matanggal sa susunod na 3 taon, mapa-impeachment man yan, nasobrahan man itong si Marcos Jr., kung ano man yung binabanatan niya na yan, abangan na lang ho natin. Kasi na yan kumbaga 3 taon, wala na hong yan. Sa ayot sa gusto nila magiging presidente si VP Sara at itong mga kawatan na to sigurado kalaboso ho itong mga kababayan. Ano ho yan? Sigurado lalo na itong si Marcos Jr. matindi ho yung ginawa niya kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala hong kapatawaran yon kahit sa mga taga-suporta niya, kahit na manghingi pa siya ng tawad ngayong mga panahon na to. Sa tingin ko ako personally hindi ko mapapatawad yung mama na yan. Yung ginawa ho niya bilang kasi kung ikaw tunay na Pilipino, yung ginawa ho ni Marcos Jr. paglapastangan ho sa lahing Pilipino. Hindi lamang ho sa
ika nga galit ka kay Duterte kasi yung mga pulisiya niya hindi mo nagustuhan kasi meron ka mag-anak na nagurgur, meron o nagbabangag ka, gumagamit ka ng droga. Yun lang naman o magnanakaw ka. Dalawang uri lang ho ng tao ang galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga durugista at yung mga magnanakaw. Ngayon, yung mga galit sa kanya ngayong mga panahon na to, panigurado na nabibilang lamang doon sa dalawang kategorya na yon. Kung hindi ka bangag, magnanakaw ka. Ang mahirap po dito mga kababayan, yung mga nasa Malacanang, baka yung dalawang yun, talagang ini-enjoy nila ngayong mga panahon na to. Pagnanakaw at pagbabangag. Di ba? Kaya galit na galit ho sila. Level ng galit nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala silang pakialam kahit na yung Duterte ang naging dahilan kung bakit naipalibing itong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Di ba? Ibang klase ho talaga. Wala na ho, ano na yan itong si Marcos Jr. Tapos na ho talaga ang, kahit tingnan nyo ho yung mga video niyan, yung mga Christmas greetings nila, yung pagpapatweetam sila mag-asawa, wala ho, hindi ho kinakagat na sambahin ng Pilipino. Hindi madadaan sa ganda ng camera, sa ganda ng mga bokeh effects mo, sa ganda ng boses ng mic mo. Hindi madadaan yan dyan. Ang ganda ho ng setup nitong si Marcos Jr. Pagka ina-address niya sambahin ng Pilipino, yung mga vlog niya, doon sa kanyang FB page, saka laho niya siguro. Ngayon, dati kasi pagka nagsalita siya doon sa FB page niya na yon, talagang kahit pa paano napakabalanse ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Kumbaga yung mga komento, yung mga reaksyon sa social media, especially doon sa kanyang main page na yon na Bongbong Marcos, kahit pa paano merong naglalabanan yung mga naka-like doon, naka-follow doon na nabuksan na ang kaisipan na mambubudol itong si Marcos Jr. At yung mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi natin malaman, majority doon sa mga naka-follow doon, hindi na lang ho sila nga masyadong techy para mag-unfollow kasi dami pang gagawin yan. Ikiklik mo to, tapos ikiklik mo yan. Napakaraming proseso para makapag-unfollow. Malamang sa malamang yung mga follower niya na talagang nabuksan na ang kaisipan sa mga pambubudol na ginagawa niya sa bayan ng Pilipino. Ang sumasagot na lang doon sa mga disgusto ng ating mga kababayan na yon yung mga troll farms na kanilang binabayaran para mag-like, mag-share, mag-komento, mag-heart react sa mga kabalbalan nila dyan sa kanilang mga FB page. Dito tayo mga kababayan kay Congressman Edgar Erice, ha? Kaugnay pa rin ho ito sa matinding nangyari dito kay Yusek Cabral. Umpisa na ho natin to. The former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. She was found dead on December 19 after allegedly falling from a cliff. From one lawmaker, failure to investigate the matter thoroughly sends a dangerous message. Let's get on point with Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Congressman Erice, good to see you again. Welcome to the show. Merry Christmas to you, sir. Thank you, ma'am. Good evening. All right. Unang-una po, isa kayo among other legislators who filed this resolution to look into the death of former Undersecretary Catalina Cabral. Exactly what do you want to find out? Well, gusto namin malaman yung mga pangyayari surrounding the circumstances surrounding the death of Yusek Cabral. Alam naman natin na very sensitive yung position niya as Yusek for planning at marami siyang alam tungkol sa mga insertions na napunta sa mga flood control, anomalous at mga ghost projects. So gusto nating malaman. Excited tayo dyan sa hearing na yan. Sa tingin ko magiging aktibong participant itong si Congressman Libiste dyan sa gaganaping pagdinig na yan. Sana dyan sa pagdinig na yan, kung pwede ilabas na sa sambayan ng Pilipino yung listahan na hawak nitong si Congressman Libiste. Tuloy lang ho yan, dapat talaga maimbestigahan. Kung ano yung kaugnayan ng pagkamatay niya dito sa kinakaharap niya. Gusto rin nating malaman kung sino-sino yung kanyang mga kausap nung buhay pa siya tungkol dito sa mga proyekto na ito.
of course, yung mga immediate staff niya sa Department of Public Works and Highways, yung Director for Planning, yung kanyang Secretary, at yung kanyang si Congressman Leandro Lebiste presented a list of encoders na nag-encode ng mga insertions at mga diversions nung nakaraang from 2023 to 2025 budget. So, yun ay gusto naming malaman, maprotektahan din, baka mangalit din yung kanilang mga buhay. Pangatlo, gusto naming malaman dahil bakit nagkulang ang gobyerno para makuha kagad, ma-extract sa kanya yung mga information, yung files tungkol dito sa anomalous projects na to, anomalous insertions na ito. At gusto nating malaman na kung tama ba yung proseso ng DPWH in project insertions, in determining what is feasible projects or what are really anomalous projects. So maraming kailangan nating pag-aralan dito. It's really not just a hearing, a resolution to look into her death. But it's also, from Yes. what I understand, no, all the Congressman. circumstances that lead Apo. to his death. To her death. Kasi parang lumalabas nga To her she's a death. central figure dito po. As mentioned a while ago, she is the one who really knows about the supposed insertions, as even mentioned by Congressman Leandro Lebiste, kasi binigyan daw po Yes. siya ng kopya ng mga insertions and proponents. So, let's also go back a little bit, Congressman Erice. I do recall Senate President Tito Soto, couple of months ago also saying that Isa Cabral even had coordinated with her, possibly have called her and asked if he wanted to insert some projects, to which the Senate President said no. Yes, as far as I know, lahat ng mga proyekto, na mga request ng mga politiko, ng mga nasa executive department, lahat yan ay dumadaan kay Yusek Cabral. At may record siya, may file siya niyan kung ano yung mga proyekto na ito. Gusto nating malaman yung mga proponents, gusto nating malaman kung sino rin yung mga contractors na nakikipag-ugnayan sa kanya. At sa pagkakasabi niya sa akin na nabubuhay pa siya during budget hearings, lahat naman ng mga insertions, lahat ng mga amendments ay may prior approval ni Secretary Bonoan. Yun mga kababayan. No, walang galaw, walang sariling galaw. Anong pangalan nito? Itong si Cabral, diyan sa mga na yan, diyan sa mga insertion na yan, diyan sa mga pinapasingit na yan ng mga proponent. Wala akong sariling galaw yang si Sheikh Cabral. Lahat yan idadaan kay Bunuan. Kaya pa ho mga kababayan, habang buhay pa si Bunuan, kahit pa paano meron pa tayong inaasahang pwedeng magsalita dito sa napakalaking anomalya na to na yung manig sa ating bansa dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kung tayo naman ho tatanungin, mag-alasaldi ko ka na dito kay Bunuan, magsalita na ho kayo kahit sa via yung social media, pwede na yon. Tatanggapin ho namin yun ng marangal sa aming puso, ika nga, di ba? Magsalita ho kayo. Kahit hindi pa under oath yan, papaniwalaan namin kayo. Bakit? DPWH secretary kayo eh. At panigurado, ito sigurado ko sa inyo, yung pinangako kay Zaldico na wag siyang umuwi dito sa Pilipinas, puprotektahan ka namin. Ganyan din ang pinangako kay Bunuan nung lumabas siya ng ating bansa. 'Di ba? Well, hindi namin gagawin yung ginawa namin kay Zaldico. Hindi namin gagawin yung kaadikang ginawa namin kay Zaldico sa'yo. Yung ikaw ang gagamitin naming poster boy ng corruption campaign ng pamahalaan. Di ba? Hindi namin gagawin yun. Basta tahimik ka lang, diyan ka lang sa ibang bansa. Hindi namin paiinitin ang issue na dapat kailangan mo umuwi doon sa petsa na itinakda mo na ikaw ang nagsabi na uuwi ka at hindi ka pa umuwi. Hindi namin i-SSin yan. Di ba?
Nasa na si Bunoan? Anak ng Toko, Mary ang Christmas niya. Nasa abroad ho siya mga kababayan. Kaya dapat ho talaga magpresidente na itong si VP Sara sa lalong madaling panahon. Para talagang mabigyan na ng hustisya yung mga kababayan nating nasawi. Hanggang sa ngayong mga panahon na to wala ho silang Merry Christmas kasi yung mga bahay nila naanod, yung mga ari-arian nila nasira. Marami hong ganyan hanggang sa ngayong mga panahon na to. Hindi pa rin ho sila nakakabangon doon sa dilubyo na dinanas nila dahil sa kakurakutan ng mga opisyal sa Pilipinas. Tuloy natin. Ang problema, si Secretary Bonoan din ay wala dito sa ating bansa. Congressman, Nagpulasan, possibly, do you think that even more than Secretary Bonoan, the former Undersecretary Cabral would have more information for the main reason that she's been there many years prior to nag-chief po or nag-secretary si Secretary Bonoan? And she's good. She's good at this job, at her job. So talagang meron siyang complete list year by year. Mga insertions, mga diversions, alam niya kung sino yung mga proponents, lahat nakikipag-usap sa kanya. For example, yung personal experience ko, when I look into the NEP, yung expenditure program for my district for 2026, nakita ko puro kalokohan. So kinausap ko si Secretary Bonoan, sabi ko kung gagawin ito, baka ako pa mapahamak dahil ako na yung congressman, tapos lalabas ginagawa itong 2026 projects ng DPWH, puro kalokohan. Like, for example, flood control sa mga school campuses. Sabi ko, kailangan baguhin ito, kailangan gumawa ng mga tunay na proyekto. So, ginawa namin, nakapag-coordinate kami sa district engineer, tapos dumaan talaga sa proseso. Dumaan kay Yusek Cabral. Siya lahat ang nakakaalam. So, Congressman, what you're saying is in the 2026 budget, the one coming up, nakita niyo po yung programa sa inyong distrito, 2nd District, if I'm not mistaken, nasabi niyo nga, kalokohan. Puro kalokohan. Kaya siya po ang inyong kinausap, si Undersecretary Cabral. Si Secretary Bonoan, I talked to Secretary Bonoan, then to Yusek Cabral. Kasi, And then, napalitan po yun, yung sinasabi niyong kalokohang mga proyekto. Yes. Okay. Napalitan. Ang sabi po ni Congressman Leandro Leviste, marami raw na mga pangalan, kumpleto daw yung file at maraming pangalan ng mga congressmen and mga senators. And while we're at it, sir, do you think that in this file, posibleng pati po kayo ay makikita po ang inyong pangalan doon? Hindi po kasi po 2025 insertion siya. Okay, all right. At alam niyo po, yung insertions per se, hindi naman masama yan kung mabuti yung pupuntahan ng proyekto. Kasi po, ang budget process nagsisimula ng January. After January, marami pong pangyayari na hindi natin alam. Gaya po sa aking distrito, nakita ko po may pagkakataon na matapos yung C3 dahil pumayag si Secretary Vince Dizon na itaas yung riles ng tren dahil mababa kaya mga baha. So, major highway yan. So, yan yung isa sa kinakailangan na insertion. Otherwise, yung mga trackers, billions yung mawawala taon-taon sa baha. So, may pagkakataon, why not? Di ba? Yan yung mga examples na good amendments. Actually, hindi pa naman yun insertion sapagkat hindi pa naman nung ginawa natin yun, hindi Kalma ka lang, kung Edgar Rizzo, huwag ka dyan magpaliwanag ng mga insertion. Merong tamang fora dyan, di ba? Merong tamang lugar para paliwanag mo lahat ng... balita ho natin, ilinabas na ho yung listahan nitong si Yusek Cabral. Nitong si Congressman Leviste. Punta ko kayo sa kanyang FB page at tingnan nyo ho yung mga congressman nyo at mga distrito nyo kung yung mga proyekto na yun na-implementa ba ng tama. Kalahati dito sa mga proyekto na to puro ghost na naman. Hindi pa na-aprobahan sa House ang budget. Pero parang nagkakapalit na ho kasi yung salitang amendments and insertions. There will be some who will say that insertions are not really bad, pero lumalabas na ho kasi yung insertions has a bad connotation dahil parang sinasabi pag insertion, bad project, ghost project, substandard, etc. Okay.
Go ahead, sir. Yung amendments po, ginagawa yan, may period of amendments sa House. Kung ginawa yan, over the period of amendments, wala akong nakikitang mali. That will be subjected to a debate. Pero nakikita ko po, pagka dumaan yan sa small committee at may nabago, dumaan yan sa BICAM, nabago, ayan po, dyan po nagkakaroon ng problema. Doon po yung tinatawag nyo ng insertion. Doon yun na po gagamitin ng salitang insertion. Insertion, yeah. Congressman, Hindi first maliwanag kasi. Apo, let's talk about the death. The PNP, the Chief PNP and DILG Secretary John Vic Remulla are already saying that it points to suicide. What do you think of that? Or dahil po you together with together with other lawmakers filed this resolution, do you have any questions about that? Maraming illogical na sagot yung driver. So, iniwanan niya 2 hours, na nagpunta sila ng umaga, bumalik pa sila ng hapon. Kung magpapakamatay ka, bakit doon pa? Correct. Yun ang medyo hindi maintindihan. So, At yung normal ho na ano yun, normal na tanong yun kung ika nga gusto kong mga kababayan natin na curious kung ano nga ba nangyari dito kay Yusek Cabral, no? Taga Quezon City ke. 'Di ba? Ang dami pwedeng talunan. Pupunta ka pa talaga doon. Anong meron doon sa lugar na 'yon? Anong meron doon sa lugar na 'yon? 'Di ba? Ano bang tinuturo niya doon? Meron ba siyang gustong ipahatid sa sambayan ng Pilipino na ano'y natin to, pag-usapan natin to, 'di ba? Ito na yung mga dokumento nasa opisina, nasa hotel ko na, iniwan ko na diyan lahat. Kayo nang bahala. Ganun ba? Ang pinag-iwanan to yung mga NBI at saka mga nasa administration, sila may hawak nun kasi may kutsilyo, may gamot. Ano kalokohan yun, di ba? Wala kang pakialam doon. Labas yung mga dokumentong nasa kwarto niya. Ngayon, magkakaroon tayo ng investigation in aid of legislation. Yung mga may involved sa mga susunod na korupsyon, hindi na sila basta-basta makakatalon. Ganun ba yun, Congressman? So, tumuloy siya sa hotel. Ang balita ko, lagi namang nasa Baguio si Yusek Cabral at may tinitirahan siyang mansion. So maraming dapat pa silang imbestigahan at hindi dapat kaagad na may mansion sa Baguio itong si Yusek Cabral, ibang klase. Pambihira, mansion. Safe sa baha, mataas yung Baguio na yan, di ba? Naisip siguro na to si Cabral, nakanantoka siya nangyayaring nakawan sa DPWH. Malamang sa malamang. Sa mga susunod na panahon, buong Pilipinas nakalubog na. Baguio na lang hindi nakalubog, kaya lilipat na ako doon. Ganun ba? May mansion daw siya doon. Ba't hindi nailabas yung mga anggulo na yan? Na kesyo mula sa Manila nagpabagyo silang dalawang mag-driver, di ba? Silang dalawang driver niya, tumuli sila sa ano. Meron pala siyang tinutuluyan diyan Good na suicide yan. Pero ako, hindi naman 1980s na ngayon, Pinky. Marami ng technology na pwede nating malaman. Yung nangyari, yung insidente, sabi nila, between 3 to 5 p.m., in a sunny and bright day sa Baguio, identified yung exact coordinates ng location. Tingnan mo lang yan sa Google Earth. Sa maraming, meron pang iba pang paraan na makikita yung actual incident. Yung actual image, makikita yan kung gagamitin lang yung Google Earth. So, siguro, bago mag-conclude si Secretary John Vic Remulla, baka pwede muna silang kumonsulta sa Google Earth o iba pang technological firm na pwedeng humanap ng exact incident na yun. Meron namang timeline, meron exact coordinates. Sabi ko nga, baka maunahan namin sila. Nakakaya naman sila. But what exactly did you mean when you were saying that the Undersecretary Cabral often visits Baguio and she has a mansion? But this time around, but this time around, sir. No, I'm not saying that she has a mansion. I'm saying is ang information ko from a very reliable source. Madalas siyang pumunta sa Baguio nung mag-resign siya. At doon siya siguro nagre-relax at ang tinitira niya hindi naman hotel kundi isang mansion. Hindi ko lang alam
kung sino yung may-ari ng mansion. Okay, Isa pang nakakapagtaka. Hold on, sir. So I stand Na- corrected there. So pumupunta siya doon and she stays in this mansion. That's what you're saying, Yeah. no? So to you, it's in a very particular mansion. Opo, Yeah. in one particular mansion. So to you, it's very questionable why on that particular day she had checked in that particular hotel. Yun pong ayon. Yes. Pangalawa, may nakakapagtaka rin, bakit principal siya sa problema na yan, ayon kay Yusek Bernardo, bakit hindi na-freeze yung account niya? At ang aking balita rin sa aking mga reliable informants, nakakapag-withdraw siya na nakakapag-withdraw ng cash sa bangko. Anything else, sir? Any other questions or suspicions you have? So yun nga, meron ding lumapit sa akin na she was there to collect some debts from a contractor. Nako. So you are actually saying, from what I'm understanding, is that it seems that she was forced, she was killed? Is that what you're saying? No, hindi natin masasabi yun. Kaya nga sinasabi ko, Posible yung anggulo eh. Tama nga naman, dapat talaga maimbestigahan. Paano na lang kung nag-aano siya, naniningil siya. At siyempre, sa Baguio, maraming CCTV dyan. At hindi sila pwedeng mag-meet dyan sa loob ng hotel. O paano pag pinag-usapan nila, hintayin mo na lang ako dyan sa, dyan sa Marcos Highway, dyan sa may Quezon Road. Diba? Ano na lang ako, dyan lang tayo magkita dyan kung lang ibigay sa yung yung kulang pa doon sa mga napag-usapan nating SOP, di ba? Paano na lang mga kababayan noong nandun na yung tao na dapat sana pera ang ibibigay sa kanya, imbis na pera ay tinulak siya. Hindi natin alam mga kababayan. Wala akong nakakaalam, kaya kailangan talaga magkaroon ng marugdog na investigasyon dito sa nangyari na to kay Yusek Cabral. Merry Christmas na ho pala. Merry Christmas sa lahat ng mga kababayan natin dito sa PH Update. Maraming kong salamat sa pagsuporta nyo sa mga nakalipas na panahon. Maraming salamat to. Saludo sa lahat. Palakpakan mo natin ang ating mga kasama dito. Maraming salamat to. Saludo. kailangan imbestigahan. Okay. At may maraming tanong, kailangan ng Kongreso ay sagot. At yung tungkol dun sa kung suicide o hindi, malalaman natin yan through Google Earth. Alright. May exact coordinates at kami gumagawa na ng paraan para makuha lahat ng information at ipapasa namin at maghahanap kami ng provider para makita yung actual image ng timeline na yun. It seems though, sir, that you have some sources because you even said a while ago that she was there to collect some debt, hindi ho ba? So ano ho ba? Are people going to you, talking to you and giving you more information about this? Yes, sabi nila malakas na loob ko magsalita kaya sa akin nagpupunta. Do you think you will have the Ayaw na magpunta kay Ping Lacson. Ayaw na magpunta ng mga informant kay Ping Lacson. Makakahon lang ho eh. Kung ano man sabihin nyo kay Ping Lacson ngayong mga panahon na to, ikakahon lang ho yan. Kasi syempre, ano ho yan, aso ho siya ni Marcos Jr. Kitang-kita naman ho mga kababayan. Wala na hong hearing. Nangyari na ang nangyari dito kay Yusek Cabral. Hindi pa rin ho sila naghihiring. Hindi pa rin ho sila natataranta dyan sa Senado na baka yung ibang mga witness sapitin yung sinapit nitong si Yusek Cabral, mag-imbestiga na tayo. Wala ho bang ganun na pakiramdam itong mga tao na to sa Senado? Kung si Raulo talaga. support of your fellow legislators, sir, for this particular resolution? Yun ang hindi namin alam. Basta kami, 11 kami. Sa members of the Liberal Party, members of the Akbayan, at some si Manggagawa Party List Elisan Fernando and many more. 11 kami. That's right, sir. There was a report earlier, yung kasamahan po namin dito, si Attorney Karen Jimeno, kausap po niya si Attorney Salvador Panelo. And basically for him, government is to blame for the death of Undersecretary Cabral. Do you agree? Well, siguro ang pwede naming masabi, nagpabaya ang gobyerno para kunin lahat ng mga
files, documents ni Yusek Cabral, nagpabayag gobyerno, hindi na freeze yung accounts niya. At maaaring yun ang mga dahilan kung bakit siya naman. Maaari. Kaya kailangan imbestigahan. I just Hindi po Ano yun napakalaking sampal sa pagmumukha ni Ping Lacson yung nangyari ngayon kay Cabral. Dahil sa katagal-tagal ng panahon, pwede ho silang mag-imbestiga pa, pwede pa silang talagang magpunta sa kaibuturan nitong issue na to, pero hindi ho nila ginawa. Nung nakaladkad na ang pangalan nitong si Bangag, bigla ho nilang tinigil ang pagdinig diyan sa Senado. Ayun na nga mga kababayan, abangan nun natin, baka mauntog ang ulo nitong si Lacson at nitong si Soto. Maisipan nila, dapat na tayong magpatawag ng hearing ulit. Kasi baka si bunuhan naman ng magpatiwakal. Mga kababayan, kung dati kay Cabral yung yung bola na pilit na ibinibigay ng bagong pamunuan ng DPWH, maya Cabral, si Cabral ang may hawak sa ganito, si Cabral ang may hawak sa ganyan, si Cabral ang linalapitan ng mga congressman, si Cabral ang tumawag dito. Malay ba natin pinatawagan lang ni Bunuan kay Cabral itong si Soto para dyan sa ebwisit na insertion na yan, at ang pangalan na na tusta dyan sa pagtawag na yan kay Soto si Cabral lang. Paano kung si Bunuan pala nagpatawag? Paano kung sinabi pala ni Marcos Jr., tawagan niyo yung si Soto, tropa natin yan. Tawagan niyo kung gusto niya, kung baka meron siyang gustong proyekto diyan sa DPWH. Di ko natin alam. Sa tingin ko naman base dito sa nangyari kay Cabral na to, wala ho siyang lakas ng loob para tumawag lang ng ganon sa isang senador para magpa-insert ng kung ano pa man. Di ba? Lahat ng ginagawa niya, ititimbre niya muna sa kanyang boss, at yung boss niya ititimbre niya ito doon sa boss niya. At lahat ng ito sa ayaw sa gusto ng mga taga Malacanang, babagsak ko yan sa Malacanang. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Merry Christmas sa mga kababayan ho natin na sa mga nakalipas na taon talagang tuloy-tuloy ang pagsuporta sa ating mga ginagawa reaction video. Maraming salamat. Alin natin Pilipinas.